Ito na yung favorites video natin. Update sa Maybelline Superstay Lumi Matte. Isa sa mga hulog ng langit talaga ngayon 2024. Most used na concealer ko for my blemishes. Mahal nga lang siya, guys. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, alam kong excited kayo dito, favorites. Before, guys, gumagawa talaga ako ng monthly favorites. Kaso, baka mabinat ako kasi matagal ako hindi nag-monthly favorites. So, quarterly muna gawin natin. Tapos na yung March. So, I think it's time. Marami akong tinatry mula nung January. Actually, ito dapat yung inaabangan. Yung kasi dito talaga yung, ano yung mga nireview ko na talagang ginagamit ko na. Ito na yung favorites video natin. First installment for this year, 2024. Halo-halo to. Meron tayong skincare, may hair care ng konti, and of course, makeup. And by the way, may mga update din dito regarding sa mga, kasi usually ginagawa ko first impression review, diba? So may mga update na rin dito ng mga products na bakit no first impression, iba yung impression ko, and bakit sa kalaunan, natutunan ko siyang mahalin. Most used, na-discover ko to nung February. Pag gumaalas, pag nagta-travel, ito talaga yung bit-bit ko. Skintific! Alam ko may mga magtatanong, akala ko ba yung ano? Ito yung most used ko. I-explain ko naman kung bakit. I'm using it right now. Ito yung Skintific Cushion. Ang shade ko dito is 03 Petal. Neutral to, guys. Feeling ko mas okay ako sa neutral. Pagka hindi kayo sure kung ano skin tone nyo, stick with neutral. Warm and cool undertone. Mag-work siya. The reason kung bakit ito, ang ganda kasi ng finishes sa skin. Hello, tingnan nyo naman yung skin ko ngayon, diba? Cushion lang yan, pero para akong nag-foundation. Alam niyo yung effort ng foundation na i-blend siya ng maayos, gagamit ng ibang tools. Ito siya lang. Ang downside lang nito kasi konti lang yung laman niya. Pero may technique ako dyan. Babaliktarin mo lang itong cushion if ever feeling mo konti na lang yung nakukuha. Tapos balik mo dyan. Masisimot mo talaga siya if ever bago kang gumagamit ng cushion. Try that para talagang masimot mo siya. Okay? Minsan kasi nagsasettle lang siya doon sa bottom. Hindi mo alam na, meron pa palang laman to. So, simutin natin, sayang. Tsaka, so far sa lahat ng cushion, ito yung pinakamura, yung Skintific. Kahit na pang swimming, pwede. Hindi siya basta-basta matatanggal. Parang waterproof talaga siya. Tsaka hindi nagmo-move. Kahit na, syempre pag nag-swimming ka, diba parang nagaganon ka ng konti. I can attest na talagang okay siya kahit na mag-swimming ka. If ever maubos na yung ganito nyo, kasi mabilis lang siyang maubos, pero may refill na available. Yun namang kagandaan sa kanya. So, i-refill. Actually, hindi ko pa ito nabuksan. Sige, buksan nga natin. Ay, almond yung nabuksan ko. Yan kasi alternate yung ginagamit ko. Minsan almond, minsan petal kasi both okay naman sa akin. Yan, wait lang. Oh, ayan. Ganyan yung itsura niya. Ito yung pinaka-refill. So, tatanggalin mo lang to. Iaangat mo to. Yan. Ayan, oh. Tapos, i-refill. Ilalagay mo na to. Yan na siya. And then, we're good. Ayan na. Diba? Sobrang dali lang ng pag-refill. Ayan. Kaso hindi ko pa kasi ubos to kaya ubusin muna natin tong isa. I have oily skin pero minimal blotting lang ako dito. Kahit pagpawisan ako, maganda pa rin siya. Yun nga lang sa mga blemishes kagaya nito, kailangan ko pa rin yan takpan with a concealer. Huwag kayong mag-alala, meron akong recommended na concealer ngayon sa favorites. Okay? Basta I love this! So far, maganda ang umpisa ng 2024. Nakahanap ako ng cushion na talagang perfect for me, the shade. At saka maraming shade range yung available sa kanila. 7, I think. Ito yung budol na hindi ko pinagsisisihan. Nabudol ako nito sa TikTok. Tapos mula nun, I'm working with them na. I'm so happy! Nakita nyo naman yung first impression review ko, diba? Talagang na in love ako. So, ayan. Thank you, Skintific. Shout out to Skintific. Okay, next one is powder. Doctor Sensitive. Na-try ko na to before. Pero hindi ko na makita yung ganito ko. Alam ko meron ako nito dati. Bumili ako. Maliit nga lang yun Pero, ayan, ngayon, ito yung ginagamit ko na pang bake. Pero bake na minimal baking lang yung ginagawa ko ngayon. Especially with Skintific Cushion, hindi ko na kailangan yan i-bake ng matagal. Ito yung na-enjoy ko ngayon, madalas kong gamitin na powder. Tsaka mura lang siya. Ang ginagamit ko na puff sa kanya to apply is, of course, yung AC brushes natin na small velvet puff. Meron din kami ng malaki, if ever need nyo ng malaki. Pero ito yung madalas na ginagamit ko for the face. Kasi talagang saktong-sakto yan sa mga pag-a-apply kung saan ko ilalagay itong powder na to. Pero I love this soft focus effect
na translucent. Very good sa oily skin. It's translucent, so wala kayong makikitang transfer sa kanya. Pero it does the job done para ma-bake yung aking face at hindi mag-oil up kagad. Nakakatulong din siyang mag-set ng iyong base. So, may mga beginner na magtatanong, ate, para saan ba yan yung setting powder? Ito ang ilalagay mo after mong ilagay yung foundation mo, yung cushion mo, yung BB cream, kung ano man yung ginagamit mo as base. Tapos, ito na yung pang setting powder mo. Very nice yung quality nito. Actually, sa paghawak mo pa lang, mafe-feel mo na kagad na, uy, mukhang okay to. Kasi talagang nakaka-blur. Lalo na dito, yung pores. And wala siyang scent. Another powder, ito naman kapag hindi ako, kunwari, sunscreen lang, tas wala na akong time mag-apply ng cushion. As in, sobrang nagmamadali. Okay na ako with powder. Ito, gusto-gusto ko yung Get Ready With Me. Ang shade ko dito is Linen. Ayan, Powder Rush. Kung hindi ako nagkakamali, meron kasi ako nito yung una, nagpalit sila ng packaging. Tapos may kasama na rin siyang puff dito. Ayan. Kaso hindi ko madalas ginagamit. Ang ginagamit ko kasi talaga pag powder na ganito, gumagamit ako ng brush eh. Kasi mas mabilis para sa akin. Pag puff kasi yung ginagamit ko, parang ayoko ng ganong feeling eh. Yung parang may makapal sa face. Eh pag brush, parang nasuswipe ko ng husto yung mga excess product, ganyan. At saka very minimal lang yung pag-a-apply. So hindi mahirap i-blend, hindi mahirap timplahin kung gaano karaming coverage. So yun, usually brush yung ginagamit ko. Pero I love this one. Hindi ko siya ginagamit as setting powder. Ginagamit ko siya pang set after ng sunscreen. Tignan nyo naman oh, nakikita siya, diba? So ibig sabihin, maganda talaga yung coverage nan. Tapos, blurring din yung effect. Kaya, ayan, I highly recommend. Next one, sige, Get Ready With Me Cosmetics ulit tayo. This one is yung Brow Pen Pro. Pero sana mag-restock na sila sa Lazada. Wala akong makitang ganito sa Lazada. Bakit ganun? Ang ginagamit ko dito, alternate eh. Ngayon, ang madalas na gamitin ko is Peanut. If you want a bit darker ng konti, coffee. Etong dalawa yung madalas na gamitin ko. True naman na mahirap siyang tanggalin. Actually, ini-swatch ko siya. Kahit na ganyan-ganyanin ko, kahit maghugas ako ng kamay, talagang hindi siya basta-basta matatanggal. Nakakaloka. Pinaka-waterproof na eyebrow pen na na-try ko. Love this. Get Ready With Me Cosmetics. Next one. Ito kaka-review ko lang nito kahapon. Pero yan yung gamit ko on my lips. Na-inlove ako sa kanya. Guys, sobrang komportable niya for a matte liquid lipstick. Tingnan nyo naman kung gaano ka low maintenance. And bilang isang nanay, wala akong time magnalamin ng manalamin. Minsan, nakahalikan ko pa yung anak ko na hindi ko napapansin, diba? Pag hindi transfer proof yung gamit ko, magulat na lang ako, mapula yung pisngi ng anak ko, ganyan. Tapos nakakalimutan ko kasi meron akong suot. At saka, minsan, pag nag-kiss ka, bleed. Kaya mas preferred ko talaga transfer proof. Number 2 yung gamit ko ngayon. Ang ganda ng shade niya. At saka sobrang nipis niya sa labi. Tingnan nyo naman. Tapos wala talaga siyang transfer. Oh. Actually, kahit na-dry yung labi ko, hindi niya na-emphasize. Ang ganda talaga ng lapat niya sa labi. Very, very good talaga to. Gusto kong kumpletuhin lahat ng shades. Sa totoo lang, ang ganda. Tsaka tingnan niyo naman yung packaging. Hello, O2O yan ah. Ito naman, setting spray. Ito yung madalas na gamitin ko ngayon, yung Dazzle Me. Get a Grip. Nagustuhan ko siya. Ang ganda pala. Kaya naman pala bestseller ito. Isa rin tong TikTok budol. Pero nung na-try ko siya, guys, iba. Kasi kaya ako madalas nagsa-setting spray. Hindi lang para sa longevity ng makeup, kundi para matanggal yung parang powdery. Alam niyo pag bagong makeup ka, may layer ng pulbo. Gusto ko kasi yung may glow. Yung parang nag-melt yung makeup mo on your face. Parang gano'n. Nag-melt in a good way, ha? Hindi ko lang gusto yung amoy nito kasi medyo amoy humpy-dumpy na yellow. Nagpapatagal talaga siya ng makeup, oil control, check. Fine mist, check. It works sa akin, yun na importante. Mura pati siya. Hindi ko na i-feature yung Lux Organics, ha. Alam niyo naman, number 1 sa puso ko yun yung Lux Organics na Aqua Daily Sunscreen. So, lagi kasama yan sa favorites eh. So, wag na natin siya sama ngayon kasi ilang taong ko nang ginagamit yun. Ito yung dalawa na madalas kong gamitin lately. We have the Bello Dewy Essence Sunscreen. Ang ganda. Akala ko nung una, ang oily niya. Hindi. Nung nag-outing kami, ito yung gamit ko. Ang ganda niya sa skin. Hindi naman siya talagang dewy, pero alam mo yung may glow? Yung cheeks mo nag-glow. Ginagamit ko rin siya. So, maliban sa sunscreen, para na rin siyang primer under makeup. Basta, ang ganda. May ganun siyang effect. Pansin ko ngayon na, ngayong age ko, ang tagal ko na nag-YouTube, 10 years na tayo dito. Oily ako, pero pag tinignan mo up close yung skin ko, parang ang dry. Does it make sense? Isa sa mga sign of aging yan eh. Kaya girl, huwag mong kakalimutan ang sunscreen, ha? Importante ang sunscreen. Kalimutan nyo na lahat. Ang sunscreen talaga ang magiging barrier nyo kung
Kumbaga, kasi yung mga age spots, ganyan, yung mga dark spots, mostly dahil sa araw. Meron akong to follow na video ha, tungkol sa mga sunscreen. So, dalawa lang ma-feature ko ngayon, pero marami pa yan. Huwag kayong mag-alala. Nag-try ako ng napakaraming sunscreen para ma-share sa inyo yung thoughts ko. Next one is itong Saku Skin. Ito, recommended din. May nag-comment sa vlog na itry ko daw yung Saku Skin. Guys, ang ganda nga niya. Parang siya nagiging tubig. The more na ginaganyan. Kaya pakita ko nga sa inyo. Ayan, ganyan siya, diba? Cream. Pero pagka binlend mo na siya, ayan o, parang nagiging tubig. Parang wala lang talaga siya sa skin. Kasi pag na-absorb na siya, ayan o, hindi siya nagiiwan ng maputi. Kasi may mga sunscreen na ganun, diba? Na parang, ang puti naman ito. Ito, wala talagang white cast. At saka naaamoy ko yung sunscreen. Yun kasi yung batayan ko eh. Kung maganda yung sunscreen, kailangan yung amoy niya. May naaamoy ako na distinct na amoy ng sunscreen. Ito naman yung Dewy Essence ng Belo. Parang ganun din siya oh. Pero, nakaka-glow ng skin. Nakaka-glow. Moisturizer. Guys, naka-apat na ako nito. Actually, ito mga to wala tong laman eh. Kasi gusto kong gumawa ng product empties. Pero, tingnan natin. First time ko tong nagamit. End of January yata. Early February. Tapos, nung first time ko siyang gamitin, alam nyo yung paggising ko sa umaga. Usually kasi pag nagmo-moisturize ako, alam kong oo, sa pagka-apply mo, ayan, moisturize yung skin mo. Pero pagising mo, parang wala na, 'di ba? Pero sa kanya, alam mo, moisturize siya magdamag. Ganong feeling, plump, and ang healthy tingnan, may glow, yan. Check lahat sa akin. Kaya every time na namimili ako ng skincare, pinipili ko yung may ceramide. Kahit sa cushion eh. I think itong Skintific may ceramide din to yung cushion nila. Kahit sa may mga ceramide eh. Serum, I think kahit yung mga bases, yung mga foundation, may mga foundation na may ceramide eh. Maganda ang hydration ng skin ko every time na ito yung ginagamit ko. Pwede mo rin siya gamitin under makeup. Update sa Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation. 128 na yung shade ko. Nung una yata, 120. Ano bang shade yung ginamit ko nung una? Light siya. Tapos, ito kasi parang dark sa akin. Pero, kalaunan, para siyang nagbe-blend, pumuputi. Yun yung napansin ko sa kanya, kaya nung first impression review ko, para ang puti ng face ko doon. Sabi ko sa inyo, I will make this work, diba? Sabi ko kasi nung first impression review, hindi ko marirecommend sa oily skin, pero I will make this work. Hindi naman siya bad. Hindi naman talaga siya bad. It's good, actually. Kung i-compare ko siya sa L'Oreal Infallible Fresh Wear, na paborito ko. Si Fresh Wear kasi mas maganda yung coverage nun, pero ito, mas thin siya na consistency, pero maganda pa rin naman yung coverage. Buildable naman siya. Kaya ako siya naging most used. Kasi nga, hindi ko rin matanggap na pumuputi siya. So, tinry ko tong 128. Nung natry ko yung 128, love ko na siya. Basta ang technique lang dyan, mahamanap kayo ng primer para sa visible pores. Pero dito, yung darker shade na, yung ginamit ko, hindi na ganun ka na-emphasize eh. Feeling ko may something din, may factor din na lighter shade nung foundation na ginamit ko before. Mas na-emphasize yung pores ko dahil lighter yung foundation. Parang ganun eh. Pero ngayon kasi, kung ano lang yung, kunwari sunscreen, hindi kasi ako madalas mag-primer. Kasi nga, kung okay naman yung base, ito nga yung sinasabi ko, guys. Pag nagre-review kasi ako, marami kasi nagsasabi, kasi hindi ka nag-prep. Kasi hindi ka gumamit ng primer. Kaya nga tayo nagtatest, 'di ba? Para makita natin na kung base lang, di mas matipid kung hindi mo na kailangan ng primer. Kasi parang tinutulungan mo yung product. Case-to-case basis. Kunwari, nabili mo na. For example, ito, nabili mo na. O para mag-work siya, ayan, gamitan mo ng primer. So, yun lang naman. Sana naintindihan niyo yung thought. Let me know kung meron din kagaya ko na gumamit nito tapos parang pumuputi sa face nila. Madalas ko itong gamitin ngayon. Oh my gosh, ito yata ang pinaka. Oh, die. Isa sa mga hulog ng langit talaga ngayon 2024. Ay, teka, hindi pala yan. Ito pala. Yung Bay Free. Bay Free Thickening Eyebrow Gel Mascara. Blonde yung gamit ko dito. Guys, ang ganda-ganda talaga nito. Sabi ko sa inyo, napadali talaga yung pagkikilay ko kasi ang ganda ng fiber niya. May mga panot ako sa kilay. Tingnan nyo naman, yung fiber, nakikita nyo yung fiber. Ang lakas makaloko. Kala mo, nag-brow pen. Kahit ito lang yung gamitin ko, iba-brush up ko lang. Pero ito nga, i-compare ko siya, guys, ha. Kasi bumili rin ako nito. Kasi nakita ko, may taupe, may cool blonde yata yung isa na nabili ko. Pero kinompare ko sila, mas maganda pa rin itong maliit. Yung Bay Free. Ito kasi iba, DNM naman tong isa. DNM. Pero, almost the same sila no? Parang hindi ko alam kung naglolokohan ba tayo dito. Bakit ganun? Parehong-pareho, pero iba yung brand. Nakita ko lang din to sa Lazada. Sabi ko, uy, meron palang cool blonde. Try ko nga yan, tsaka yung taupe. Tingnan nyo. Hindi siya ganun kaano. Ang laki ng brush.
Mas maganda yung finish pag ito, yung isa, yung Bay Free. Tapos mataba kasi yung bristles. So, hindi niya magaya yung hair-like strokes. Unlike dito, ito perfect talaga yung wand nito. At saka yung size niya na maliit na ganyan, perfect. Pag may nakita kayong ganito, yung DNM, Bay Free yung piliin nyo kasi ito talaga yung life-changing. Talagang revolutionary pagdating sa kilay. Sabi ko sa inyo. Next one, ako bilisan ko na ang dami ko palang favorite na products. Okay, next one, most used contour Storm ng Easy. Ito yung pinaka-perfect na shade for me. Mapa Nose Contour man. Hindi ko na siya nilalagay dun sa lalagyan kasi mas madaling bitbitin to. Mura lang to. Ang ganda ng shade nito for contour. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Pwede rin siya as bronzer. Oo. Pero sa akin kasi pag nilagay mo siya medyo cool tone siya sa skin ko. Usually, hiwalay yung ginagamit ko sa nose contour and dito sa contour dito sa cheeks. Pero eto kahit siya na lang. Next one is kung ano yung nasa eyelids ko ngayon. Tingnan nyo guys. Yan yung mga bet ko talaga. Mukhang basa lang yung eyelids ko. Ganyan. Ang gamit ko madalas, ito. Yung Quad Goals Highlighter Topper in Supernova. Napakaganda nito. Lagay nga tayo ulit. Gusto ko yung ganyan. Yung parang basa yung eyelids ko. Pero ayokong gumamit ng cream. Kasi nga yung cream, nagsisettle siya dun sa mga crease, yung sa talukap ko, marami kasing folds yung talukap ko. Ito, it works really well. Minsan nagka-crease pa rin siya, pero madaling gawa ng, ganyanin mo lang ng konti, okay na siya ulit. So, hindi masyadong halata kasi hindi nga siya cream. Devian, ito lahat ng shade, meron ako nito guys. Lahat gamit na gamit ko pati. Ito, hawak ko ngayon is First Date. Kahit yung girlfriend, French kiss ba yung isa? Basta yun, lahat to guys. Lalo na pag magbabiyahe ka, andito na lahat. Ang ganda ng highlighters. Watch ko sa inyo ah. Ito yung highlighter niya. Oh, ayan oh. Ang ganda ng blush. Ayan, tingnan niyo. Ito yung bronzer. Ayan. Perfect talaga. Ang ganda nito. Tsaka ang ganda na itsura. Tapos parang hindi siya nababawasan kahit lagi kong gamit to. Andiyan pa rin yung ganyan niya, oh. Ano ba tawag dyan? Yung groove. Meron akong tatlong favorite na mascara na alternate ko lang ginagamit. First one, unahin natin yung pinaka-favorite ko. This one is the Detail Maximizing Mascara. Ang ganda ng brush nito, guys. Gusto ko yung ganyan, yung parang pasuklay. Lalo na sa mga maiksi ang lashes na kagaya ko. So, naaabot niya kahit yung sa lower lashes, yung dito, ang iksi niyan. I highly recommend this sa mga maiksi yung lashes. Tsaka yung formula niya, magaan lang. Ayoko kasi ng mascara na mabigat. Na yung after mo mag-lash curler, pag mabigat yung formula, sayang yung pag-lash curl mo. Kasi bumabagsak din siya kasi ang bigat ng formula. Ito hindi. Very lightweight formula. So, na-maintain na curled yung lashes. Ito yung ginagamit ko. Kasama ko na ha. Kasama sa favorites ko to. Yung Biore Makeup Remover. Ito, kahit yung mga transfer-proof na lipstick. Yan, kagaya nito. Natatanggal niya. Mascara, usually, ayan. Ito, okay na sa akin. Pag tinanggal mo siya, pag nahilamos ka na, buo siyang matatanggal. Doon ako natutuwa. Hindi siya yung kumakalat na nagsasmudge skin. Parang nag-coat siya sa lashes mo. So, pag nagtanggal ka or naghilamos ka na, makikita mo na merong mga pira-piraso. Hindi siya yung kumakalat sa ilalim ng mata, nagmumukha ka tuloy panda eyes, ang hirap ng tanggalin. So, yun, isa sa mga gusto ko. Not really sure kung waterproof siya, pero sa pagsuot ko sa kanya, kahit na buong araw, wala naman ako nakikita nagsasmudge. So, wala naman nakalagay na waterproof mascara, pero for me, it is waterproof. Next one is yung Lock and Pop Volumizing and Curling Mascara ng Dazzle Me. I highly recommend. Ang ganda nito. Maganda yung brush niya. Di mabigat yung formula niya. Last mascara na talaga most use ko is yung Careline Eyelashes Waterproof Mascara. Siguro hindi ko lang masyadong bet yung brush nito, pero ayos lang. Ang importante is na maintain niya na naka-curl yung lashes, magaan yung formula, hindi nagsasmudge, hindi kumakalat. I love this. And it's yellow. Shoutout ko na rin yung lash curler ng Careline. Ang ganda nito. Sa lahat na na-try ko, nag-try na ako ng Shuemura guys ha. Pero kung i-compare ko, ito talaga yung okay para sa maiksi yung lashes. Kasi isang ganyan mo lang dyan, isang ipit mo lang na lashes mo, curled na siya. Tapos sabi ko nga sa inyo ha, nahirapan ako sa lashes ko kasi yung lashes ko maiksi. Tsaka konti lang yan. I highly recommend tong lash curler ng Careline. Meron akong tatlong recommendation for the blush. First one is Erotic. Ang ganda nito. Tapos parang ang konti pa lang. Pigmented kasi siya eh. Kahit na lagi kong ginagamit. Ay hindi, ayan, makikita na dito. Kasi yung pan dito sa gilid na nakikita na. Parang natural flush lang sa skin. Ang ganda. Another one, ito naman cream. Madalas na gamit ko ngayon. Gamit ko rin siya ngayon. Ayan. Yung Flame.
Ang ganda kasi, cool tone siya na pink. Hindi ko alam kung bakit ano. Siguro dahil nagbabago na yung skin ko, dahil nga naka-gluta ako. Ang ginagamit ko pala guys, hindi ko na sinama dito Met 500. Yun yung ginagamit ko na gluta. Lalagay ko na lang yung link sa description box. Pero yun, feeling ko doon nagbago yung undertone ko Kaya nag-work na sa akin yung mga ganitong cool undertone. Ang ganda nitong fling. So if you're looking for a cool undertone na blush na recommendation from me, ayan yung fling. Sabi ko nga sa inyo, para talaga siya yung Rare Beauty. Yung formula niya parang ganon. Sobrang daling i-blend. May glow pa rin sa skin. Tumatagal siya sa skin ko Pero, kung madalas kayong mag-blot, sa akin based on experience, hindi naman siya basta-basta mag-move. Ako kasi, kahit na magganito ko, naglalagay pa rin ako on top ng blush na powder. So, ayun na lang. Yun yung marirecommend ko sa inyo para tumagal talaga yung blush niyo. Pang buong araw, ganon. Kahit na pagpawisan ka. Mas ang ganda nitong shade na to, fling. Next one is Careline Oil Control Blush On. I love this. Yung fresh tomato. Sobrang dali lang niya kasing gamitin. Ito lang partner niyan Get Ready With Me Powder Rush. Tapos saka ito. Yun lang. Pag nagmamadali ako, ganyan lang. Tap, 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 tap. Tapos na. Medyo coral yung shade niya. Ganda pa rin, diba? Highlighter! Ito, yung citrine na highlighter. Ang ganda-ganda niya. Pagka in-apply mo siya, hindi talaga nakaka-istorbo ng base. Tsaka, ang ganda ng formula nito. Very good sila dito sa formula nito. Ayan, Kita nyo? Ang bilis niya i-blend, Tapos, parang ano lang siya, parang wet look. Ganun lang. Hindi siya mukhang highlighter na namamayagpag na yung glitters. Hindi. Most used na concealer ko for my blemishes. Ayan, kagaya nito. Maglagay tayo, Tevian Ultimate Skin Master Concealer. Ang shade ko is Capri. Ayan yung ginagamit ko pang spot conceal. Tapos kahit na, kunwari matagal na yung makeup mo, ilang oras na, tapos nakikita mo yung blemish mo, kahit na ibaon mo to, lagyan mo lang ulit, ayan, tingnan nyo, wala na naman. Ang ganda talaga ng formula nito. Pero hindi ko siya ginagamit sa under eye area kasi ang dry kasi nung under eye area ko Pang spot conceal, the best talaga to. Mahal lang siya, pero ang ganda talaga ng quality. Sa lips na tayo, ayan, okay, meron akong 4 dito na most used, maliban dun sa sinabi ko kanina, Ito, ginagamit ko before ako. Parang kasabay siya ng primer ko sa face. Pag nagpe-prep ako ng skin ko sa face, i-apply ko na siya. Ito yung YOU Icy Glow Lip Serum. 0 to kasi yung mas mild yung kulay. Sakura Shimmer. Wala siyang shade halos Ayan ganyan lang siya. May pinkish na konti, pero konti lang. Pero ang pinakagusto ko sa kanya is yung moisturizing effect niya sa labi. Yun nga lang, ang bilis niya maubos. Parang nakalahati na kagad siya sa akin. Ito, Lip and Cheek Stain ng Squad Cosmetics. Ang shade nito is Alt Girl, yung madalas na gamitin ko. Siya kasi para siyang jelly. Tapos kapag binlend mo siya, wala yung pagbubobo at saka yung nagsisettle dito, lalo na kung dry yung labi mo. Diba parang nagsisettle siya dun sa mga balat-balat sa gilid-gilid? Ito, kahit na nagbabalat yung labi ko, walang ganun. Pagka ganun yung problema nyo. Pag pumili kayo ng lip tint, hanapin nyo yung parang jelly, yung texture. Kasi yun yung madaling i-blend. Highly recommend this Squad Cosmetics na Lip and Cheek Stain. Actually, halos lahat Meron ako isa pa. OMG, IDK, yun yung mga madalas na ginagamit ko. Kung gusto niyo naman ng long-lasting talaga, ito talaga. Ang tagal nito sa akin, hindi basta-basta natatanggal. Itong Everlasting. Ayan, Everlasting ng Vice Cosmetics. Ever After yung favorite ko na shade. So, para siyang glossy siya na lip tint. Kaya Everlasting. Medyo jelly type pa siya. Medyo makapal yung consistency nito. Medyo jelly yung feeling. Ang tagal talaga nito sa labi. Promise. Ang concern ko lang sa kanya, medyo may pagka-drying siya sa akin, kaya kailangan ko siyang partneran ng lip serum or lip gloss, ganyan. Kasi pag tumagal, parang natutuyot yung labi ko sa kanya. Yun lang yung downside. Pero, hindi naman sobrang tuyot Hindi naman sobrang tuyot. Pero yun lang yung napansin ko sa kanya. Ito, yung sinasabi. Ito, alam ko matagal na to. Ngayon ko lang nasama sa favorites ko, Careline Jelly Tint. Why not to? Sobrang daling i-blend. Tapos, solid talaga yung kulay niya. Hindi siya nagsasettle sa isang area lang ng labi. Dahil nakaka-stress yun. I highly recommend this. Skincare na tayo. Skincare favorites. Hindi to routine. Let's start with the facial wash. Pond's Bright Miracle Ultimate Pore Cleaner na scrub. I love this. Kasi yung scrub, hindi ako masyadong kasi parang pag ini-scrub ko siya, lumalabas lang siya sa gilid. Hindi ko siya nasa-scrub as sa skin talaga. So, kailangan ko talaga ng pore scrubber. So, ayan, supportahan nyo po ang AC brushes. Ayan, murang-mura lang to guys. Available sa aming TikTok, Shopee, Lazada. Ito yung ginagamit ko talaga pang
You know? And guys, hindi ako nagpapaderma ha. Marami nagtatanong kung nagme-maintain ba ako ng derma, wala. Hindi, ayoko kasi mas, alam niyo naman ako, puro DIY ako eh. Tsaka kung meron namang available, para akong hermit. Ayoko talaga kasi lumalabas. Kung ma-achieve ko naman dito sa bahay na lang. So, ayun, hindi ako siguro nagpapaderma ako, on average, 1 beses sa 1 taon. Ganun lang. Hindi talaga ako pala, But, ayun nga. So, ayan, nandito ako kasi since nagre-review din naman ako ng mga products, at least ma-share ko sa inyo yung mga products na I think na nag-work sa akin. Yung scrub lang niya, gumigilid lang. So, ito yung ginagamit ko para talaga ma-scrub ko yung dito sa nose problem area ko. Yan yung madalas may blackheads, whiteheads. Pero pagka gumagamit ka ng ganito, bawas talaga. Hindi kasi ako gumagamit ng pore strips, yung pantanggal ng blackheads, whiteheads. Ayoko. Kasi feeling ko lumalaki yung pores ko dun. Kaya, pang lang ako, pang scrub. At least, pag ini-scrub mo siya, kunwari pag may nafe-feel kang medyo may magaspang, pag naghilamos ka, scrub mo yung part na yun. Pero wag masyado. Ito, hindi ko marirecommend to everyday gamitin ha. Kailangan 2 or 3 times a week, ganyan. Another facial wash na madalas kong gamitin, ito sa morning naman to, yung Cetaphil Bright Healthy Radiance Gentle Renewing Cleanser. Wala siyang scent ha, fragrance-free to. Ito, kaya bumenta sa akin to. Nung nabasa ko yung purifies and refines skin texture. Sabi ko, ay mukhang kailangan ko yata nito. Bilang ang skin ko talagang textured. I highly recommend this. Mahal lang siya, pero Cetaphil is one of my trusted brands pagdating sa, lalo na kapag sensitive ang skin. Hindi sensitive yung skin ko, pero dinatrato ko siya ngayon as sensitive skin kasi nga nagkakaroon ako ng breakouts. Mula nung nanganak ako kay Jiro, parang hindi na nawala. Lagi akong may bagong pimple. Ngayon nga, sa totoo lang, maganda lang talaga yung Tevian pang concealer. Meron ako dito, sa gitnang-gitna. Meron ako dyan. Hindi lang halata. Uy, sakto guys 4-4 ngayon. Diba? I-add to cart mo na, check out mo na yan. Sayang yung discount. Next one, sa skincare, we have, alternate ko itong Panthenol. Every other night ko siyang ginagamit. Pagkatapos kong maghilamos, ito muna, and then saka ko i-apply yung ceramide. Mabilis siya ma-absorb. Water gel lang naman siya, pero it can work as moisturizer. May nag-chika sa akin, may nag-comment na, ito daw, kailangan daw banlawan. Try ko nga minsan. Nabasa ko sa TikTok yata yun comment Hindi ko pa natatry, pero as siya lang, okay naman sa akin na kahit hindi siya banlawan. Pero I like this. Ang nakatulong siya sa redness ng skin ko. Kasi nga talagang, diba, nakita niyo naman, last year yata yung pinakamalala yung kalagayan ng skin ko. Ang dami kong problema sa face. Lalo na yung mga pinanggalingan ng pimples. Ayan. So, kahit papano, acne calming talaga siya. Lalo na sa mga irritation. Irritation at saka yung mga namumula sa skin. Ayan. Maganda ang Panthenol kasi antioxidant siya. And anti-inflammatory. Tapos, ito naman, 2 or 3 times a week, nagmamask ako. Ito yung ginagamit ko. Skintific Mugwort. Less hassle. Walang kalat. Gustong-gusto ko siya na mask. Kasi, gaganyan mo lang siya. Sobrang dali. Stick lang siya Ganyan-ganyan mo lang siya. Hindi kagaya ng mga dati, diba, yung usually nasa ganito yung ginagamit kong mask Naka-tub siya, tapos may spatula, tapos saka mo i-apply. Ito, ganito ka lang, napakadaling gamitin. I-scrape nyo yung ibabaw para pag gamit nyo next, malinis siya. Sa totoo lang, ngayong year ko lang na-discover yung Skintific and dahil yun sa mga budol nyo. Kaya thank you guys sa nag-recommend. Maraming salamat. Ang dami ko nagustuhan na products ng Skintific. Ang hindi ko pa natatry sa kanila is yung sunscreen. Hindi pa. Ito pa lang yung mga skincare at saka yung cushion. So far, okay. Okay siya sa akin. Okay sa skin ko. Kasundo ng skin ko sa true lang. Ito meron siyang niacinamide, salicylic acid, and centella. Yung salicylic acid, mafe-feel mo yan actually pag in-apply mo. Yung parang meron siyang cooling, at saka okay siya pag marami kang blackheads, whiteheads, yung mga ganyan. Sa lips, nakalimutan ko i-mention to kanina, Dazzle Me Skin Fellow Nourishing Lip Sleeping Mask. Gustong-gusto ko itong strawberry. Ayan. Strawberry, ito yung nilalagay ko before ako matulog. After ko mag-skincare sa face, ito yung pinaka-last step ko. Kasi nga, iba yung labi ko ngayon. Sobrang dry lately. Dati hindi naman dry yung labi ko. Yung ba? Tagtuyot ba tayo ngayon? Oo, tagtuyot tayo ngayon ni El Nino. Sa hair! Okay, meron ako 2 dito. Dahil bleach yung hair ko, ito yung pang maintain ko. Mahal nga lang siya, guys. Yung Olaplex. Pero dye, ang ganda. Talagang, natatanggal niya yung mga brassy, orangey, ganyan. Repairs, hydrates, and brightens all blonde. Hindi ko siya ginagamit as dry, as shampoo talaga. Tapos, tatagalin ko lang siya ng mga 3 minutes to 5 minutes sa hair ko. And okay na ulit. Parang ang kintab ng buhok ko sa kanya, yung Olaplex. Pag colored yung hair mo, especially pag bleached, nakaka-dry ng buhok. And syempre, kailangan mong i-maintain
'Diba? Ako kasi hindi ko talaga matake na hindi maligo araw-araw. So, ang matutulong ko na lang is gumamit ako ng sulfate-free. For example, nagpa-bleach ka, tapos bet na bet mo yung kulay ng hair mo ngayon. Para ma-maintain mo yung color ng hair mo, kailangan gumamit ka ng sulfate-free. Huwag kang gumamit yung mga ordinary na shampoo kasi usually yun may mga sulfates. And sulfates, hindi maganda ang effect sa chemically treated and colored hair. Okay, so sulfate-free. Ito na, mention ko na to before, years ago. Kasama lagi ito sa favorites ko. Everpure. Pero ito yung variant na gusto ko, yung moisture shampoo. Rosemary. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko talaga. Last one, kasi finally available na siya ulit. Alam niyo, kinabahan ako nung dati kasi gustong-gusto ko to. Sabi ko, hindi ako nakapag-hoard. Tapos hindi ko na siya makita. Itong Teviant na beauty sanitizer. Naamoy niyo na ba to? Kwento ko lang Alam niyo, first time ko tong naamoy kay Paul Onating, minake-upan niya ako. Tapos bangong-bango ko sa mga sponge niya, tsaka sa mga brush niya. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, ito yan ate. Pinakita niya sa akin to, yung Teviant na beauty sanitizer. Sabi ko, kailangan pumili ako niya ng marami. Tapos every time na nag-wash ako ng brushes, pag naglalaba ako ng brushes, pag pinapatuyo ko na siya, pag-spray lang ako ng ganyan, psh, 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 psh. Oh, tapos ang bango ng brush ko. Tsaka alam mo, nakakasanitize siya kasi ang brushes guys hindi yan pwede ibilad sa araw pagka bagong laba. Bawal. Bawal magmamelt yung glue dyan. Of course, kasi may glue yan, dinikit-dikit. Kailangan yan air dry lang. Pwede nyo itapat sa electric fan para matuyo. Pero may time na kapag pagka kunwari, hindi ganun kainit, lalo na pag maulan, ang tagal matuyo ng brushes. Tapos pag medyo nakulob pa siya, may tendency yung umasim. Of course, guys, kasi syempre, lalo na yung mga foundation brushes, syempre, di ba, isipin nyo na lang yung mga product na nag-accumulate dyan. So, kailangan gumamit kayo ng makeup brush cleaner na Antus brushes. Maliban doon, isprayan nyo ng Teviant na beauty sanitizer. Okay? Para talagang mapangalagaan nyo yung inyong mga brushes and masanitize. Kahit sa makeup, pwede yan, lalo na, I highly recommend it sa mga makeup artists. Ang bango niya kasi. Pwede nyo i-spray sa nyo para lagi malinis yung syempre, diba? Amoy mayaman. Malinis sa mayaman. So, ayun lang guys. Sana na-enjoy nyo ang ating Budo favorites video for today. Pero, binibigyan ko lang kayo ng options, guys, Hindi naman to budol, pero at least alam nyo kung ano yung talagang madalas na ginagamit ko after kong reviewin. Ano yung talagang ginagamit ko. Ang dami ko kasing nire-review. Alin yung nagstay. So, ayun lang. Let me know your thoughts. Kung meron kayong gusto idagdag na i-review natin, o kung hindi ko pa natatry, or kung meron kayong gusto idagdag na info tungkol sa mga products na na-mention natin for today, feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. Maraming salamat sa panonood, guys. Shortened version, I think, nasa TikTok. Alam ko yung iba kasi ayaw ng mahaba. Oo. Pero yung ibang gusto ng mahabang video, ayan, welcome sa ating main platform, YouTube. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Listahan ng mga produkto, alam nyo na, nasa description box yan, I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye!